Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Banat PH Update TV. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon kaya sabahan nyo. Guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. The oldest gold. Matapos ang paglipat ng The Original TVJ sa Kapatid Network. Ito yung mani ng samut-saring reaksyon mula sa social media. At ang taong bayan na ang humusga. At kumpirmadong gusto na lamang ipasara ng marami sa ating mga kababayan ang Itbulaga ng mga halos host sa GMA7 at ibigay sa Original TVJ ang pagmamay-ari nito. Dahil mahigit isang linggo pa lamang ang kanilang pagkawala sa takilya, ay mukhang hinahanap na sila agad ng milyon-milyong Pilipino. Pero bago ang lahat mga kachika, kung hindi ka... Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat PH Update TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Panaka-subscribe sa channel na ito, huwag mo nang patagalin yan. I-subscribe mo na yan at huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kachika, 1979, ang barkadahan ng powerful trio na Tito, Vic and Joey ang siyang nag-invento ng pangalang Itbulaga. 1980s nang pumasok sa eksena ang Tape Incorporated na pag-aari ng mga halusos. Ito'y ayon kay dating Senator Tito Soto sa isang panayam. Kaya dito pa lamang, tiyak na daw na TVJ na di umano ang nagmamay-ari ng trademark na Itbulaga. Dahil tila pilit iniipit ang pangalang Itbulaga at hindi ibinibigay sa TVJ na siyang tila nag-originate ng ilang mga segment sa Itbulaga show at ng pangalan nito. Dahil kitang-kita naman raw na walang karapatan ng mga halusos sa nasabing trademark name na ang nagpasikat at nagpakilala nito sa buong mundo ay ang powerful trio na Tito, Vic and Joey. At ayon mismo sa ating mga kababayan, iba ang kalidad na maibibigay ng orihinal sa peke. Dapat di umano nitong palitan na lamang ang title ng kanilang palabas sa noontime show para maisalba pa ang Tape Incorporated at makuha nilang simpatya ng taong bayan. At kung patuloy nila itong gagamitin, patuloy din ang kanilang paglubog at lalo silang mawawalan. At dahil nga sa balitang ito, marami ngayon sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ang original na Itbulaga ay matatag na ang samahan, kaya hindi basta na lang mawawala yan. Maraming ibang TV channel ang naghihintay sa kanila dahil subok na ang kahusayan sa kanila. Walang makatalo dyan. Marami ng kayamanan at marami ng natulungan at sumikat ng dahil sa kanilang magaling na pagsasamang kasamahan. Mahusay at magaling sila gumawa ng nakakatuwang palabas. Dapat isara na yang Itbulaga na yan. Grabe, wala naman silang hiya na ipagpatuloy pa nila ang noontime show na iyan. Hindi naman sila ang gumawa niyan, kundi ang Dabarkads, sina Teto Sen, Vic Soto at grupo nila Wally. Kitang-kita naman na may traidor sa kanilang grupo, kaya dapat ipasarado na ang Itbulaga ng GMA7 at ibigay na lamang ito sa tunay na nagmamay-ari. Ang kapal na mukha ni Halusos Tambaloslos, dapat lang na ipasara na lang yan. Kasi kawawa naman yung mga taong sobrang nagpakahirap sa programang yan. Totoo. Kahit na ba sumasahod lang sila, pero maraming taon na rin silang nagpakahirap na mag-isip na kung ano, para lang tangkilikin ang programang Itbulaga. Kaya para sa akin, ipasara na lang. Mahirap kasi sa isang tao, porket mapera, gusto na lang lahat makuha. Dapat lang naman na isara na. Wala namang kinikita.
at nakakahiya pa sa mga manonood. Yak grabe, nakakahiya nga. Isara na at ang original ang dapat na panood ng madlang bayan. OMG and co. Ito po ang sinabi naman ng Tape Incorporated. Iginiit ng Television Production and Exponent Inc. or Tape Incorporated na silang may karapatang gumamit ng trademark ng longest running noontime show sa bansa na Itbulaga. Ayan po. As far as the company is concerned, legally, we own the trademark, we own the show, we own the name. Yan po ang sinabi ng ni Bullet Halusos. Okay. Ito po ay taliwas sa sinasabi nga nila Tito Vic and Joey. That's already trademark infringement. Hindi po namin pwedeng bitawan lang din yung, hindi po namin pwedeng sabihin out of respect na sige gamitin nyo na lang. Hindi eh. Meron kaming rights. Kaya handa po ang Tape Incorporated na kasuhan ang sino mang gagamit ng pangalan ng programa. Alam niyo po, sa totoo lang, sila magkakaso. Ito po, lagi ko po itong sinasabi, no? Kasi minsan mahilig lang tayo na legal lang. Yung katamaan po ng buhay, dalawa po yan, no? Sa amin po sa pag ikaw po ay napasok ka sa government, hindi lang po yung legal rights eh. Yung mga tamang legal, no? Katamaan legal. Yung susundin mo. Pag ikaw leader, hindi lang po yung legal rights ka lagi, hindi lang yung sino yung tama sa legal, no? Dalawa po lagi yung tama eh. Pwedeng ikaw ay legal na may-ari. Tama yung incorporated. Pwedeng sila yung may-ari talaga na legal. Pero hindi po lahat, sabi ko nga eh. Yung mga nagsasabi po, meron pumupuna sa amin na hindi ka naman abogado, bit ka ganyan. Kaya nga sinasabi ko, hindi naman po lahat ng usapin ay tanging legal lamang. Kasi yun yung point of view ng abogado eh. Laging legal. Pero meron pong tinatawag na moral right. Yeah? Maybe it's legal. Maybe they have the legal right to own o ownership, legal right of ownership sa pangalang Itbulaga. Pero alam po ninyo, meron yung tinatawag na moral. Is it morally right to own Itbulaga kahit alam mong hindi yan? Ayun po yun eh. Meron po tayong tinatawag na moral right. Ito po, no, maaring matalo po yung TVJ sa kanilang pinaglalaban. Pero kung alam ng lahat na kanila yun, di ba? Panalo na po yun eh. Kasi hindi lang, ang kulang lang, hindi lang nila ni-register. Pero hindi po ibig sabihin nun, sa pananaw po natin, ang totoong may-ari ng pangalang Itbulaga, yung TVJ. Ayon na rito sa nabubuong kwento, di ba? Ngayon ko lang narinig tong mga to eh. Na nagpangalanan ng Itbulaga si Joey De Leon. Pwede pa nga ikwento ni Joey De Leon kung saan niya nakuha yung Itbulaga eh. Meron pa siyang paliwanag dyan eh. Kaya lang, hahaba lang tayo. Ibig sabihin, pwedeng legal right sa inyo, pero alam natin lahat kung sino ang tunay na may-ari ng Itbulaga na pangalan. Okay, yun po talaga yun. Sa usaping legal, talagang parang yung mga nangamkam ng lupa, di ba? Pag legal lang po ang pag-uusapan, pwedeng kanila talaga yun kasi kinamkam nga nila eh. Nilegal nga nila eh. Pinapirma yung mga magsasaka na hindi marurunong no read no write. No? Tinamark nila. Marami po niyan na census lang po to. Census lang daw eh, hindi nga marunong eh. Nagtamark. Tapos may witness na nagtamark siya. Kanila na, binenta na pala yung lupa. Binigyan pa ng pabuya dahil sinensus sila eh. Binigyan ng kaperasitong salapi. Nagtamark. Tuwan-tuwa pa nagtamark na census lang. Meron pang ayuda. O yung pala, binenta na pala nila nang hindi nila alam. Yun po yung ibig sabihin ng nung legal right tsaka moral right, no? May moral right po ba yung mga nangamkam ng lupa? Ganon din po yung sa Itbulaga, yung pangalang Itbulaga. Kung si Joey De Leon talaga yung nagpangalan yan, kanya yan dapat. Eh kaso nga hindi naman nila naisip in the future na darating yung panahon
na mag-aaway sila ng Tape Incorporated after 44 years. Ayun lang po yun. No? Kaya po pwede po yun. Tama po yun. Pwede po yung sinasabi ng Tape Incorporated na kanila yun. Legal right po nila yun. Kaya lang nga, minsan, kahit alam mo na ako, ang isa ko pang puna dyan, yun nga, no, yung, kung paano nga yung, yun nga yung isang ikinasisira din ng baka pag dumating na nag-ere na rin sila Tito Vic and Joey, pwede na rin naman, no? Kasi, siyempre, masakit lang sa kanila na hindi nila magamit yung Itbulaga. Pero kung magiging practical lang si Tito Vic and Joey, bakit nyo pa gagamitin? Alam nyo nang kakasuhan kayo, magkakaroon lang ng issue. Pwede pa kasi yung ITRO, di ba? Pwede pang hindi i-ere. Mag-ere na lang kayo. Dabarkads, siguro naman, hindi pa nila na-patent yung Dabarkads. Palitan na muna pansamantala habang nagkukortehan. Pwede nyo namang ipaglaban yan. Pero sa July 1, iba muna. Okay. Ayun po yung sa akin, no? Hindi po lahat lagi ay legal rights po, no? Meron pong, di ba? Ganun lang po yun. At yun na nga mga kachik. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.